Cross-contamination yun. Ganun na yun mga idol. Cross-contamination. Sa? Anong say mo, Mr. Cross-contamination? Ano masasabi mo dito? Yo, what's up? Palaboy OFW here. Walang ya. So bago natin simulan tong vlog na to, binabati ko ang lahat ng mga fans ni Tiger99 at sa lahat ng mga haters ni Tiger99. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. So yun iniiwasan ko na yan Lord si Diwata Pares Overload Kasi paulit-ulit lang talagang nakakairita na yung pagmumukha niya ni Diwata Pares Overload Pati yung mga yung mga langaw na na sunod na sunod sa kanya, yung mga Diwata vloggers. Tikan. Umay na ako diyan sa mga yan, mga Diwata vloggers, tapos yung mga taga-sunod ni Diwata na parang mga langaw sunod na sunod sa nag-aagigi lang So ngayon pinipilit mo akong magsalita kasi ilang araw na akong tinigilan ko na yung si Diwata kasi sawang-sawa na ako sa pagmumukha niya. Paulit-ulit lang naman yan Tapos sila lang din yung mga nandun, yung mga Diwata vloggers na puro namang wala nang ibang makontent kaya nakakaumay. So ngayon pinipilit mo akong magsalita dito sa nakita mo na hindi mo maintindihan siguro kung anong ibig sabihin ng cross-contamination. So ipapaliwanag ko idol. Alam mo naman ako sa tagal ko na dito sa Middle East, maraming restaurant na akong pinagtrabahuan, malalaking restaurant na ang pinanggalingan ko. So ibig sabihin, alam ko ang food safety. Mas mahigpit ang food safety sa Middle East kung hindi nyo natatanong. Kumpara dyan sa Pilipinas mga idol I'm not saying na hindi magagaling yung health officers natin pagdating sa sa health protocols or sa food safety. But in high standards na nakikita ko, kasi marami na rin akong restaurant na pinagtrabahuan dyan sa Pilipinas. So mas mataas ang standard ng food safety dito sa Middle East, lalo na dito sa Middle East mga idol. Nandito ako sa bansa kung saan yung mga lalamunan nila ay walang kasing kinang kung kumain. Napakatataas ng standard ng taste nila dito mga lods. Iba ang mga tao sa Middle East pag kumain, kaya napakatindi nila sa food safety na tinatawag. Kaya ikaw na nagbabakasakaling mag-abroad at gusto mong pumunta sa Middle East, lalo na sa pagkain, marami kang pagdadaan ng lubak, kalsada bago ka marating dito. Sa medical pa lang, marami kang pagdadaanan, I'm sure. Matagal ang proseso papasok dito sa Middle East kung ikaw ay magtatrabaho sa pagkain. Hindi lang experience ang kukuhanin sa'yo, hahanapin sa'yo, tatanungin sa'yo. Pati yung mukha mo titignan. Kung yung mukha mo mukhang mikrobyo, baka hindi ka kuhanin. Yung sinasabi ko lang, lalo na yung mga fans mo, Tiger99 lalo na to si si Arnel J. D. Guzman. Isa-shoutout na natin yung mga fans mo, gusto magpapansin katulad mo Halatang walang alam sa food safety. Yan kakasabi ko lang. Nasa Middle East ako. Ibig sabihin, mas mataas ang standard dito sa food safety kumpara sa Pilipinas. Naiintindihan mo ba yun? Ang kinakain dito, ginto. Yung mga lalamunan dito, ginto. Sinasabi ko sa iyo. Kapag nag-set sila ng standards, kailangan masunod mo yun from 1 to 10. Dapat walang mag-miss doon sa 1 to 10 na set of standards sa food safety Kung sinasabi mong wala akong alam sa food safety, kung nalalaman mo, kung hindi mo maintindihan yung cross-contamination, ipapaliwanag ko sa iyo ng simple lang Makinig ka Tiger99 at sa mga tangahanga mo dyan sa Pilipinas Ang sinasabing cross-contamination mga idol, ang ibig sabihin yan, ang hilaw ay bawal paghaluin sa luto. Nakuha mo? Hindi mo pwedeng paghaluin ang karneng hilaw sa lutong karne dahil may bakterya makukuha dyan sa hilaw na karne or even sa pinagchap-chapan mo ng mga ingredients na gagamitin mo sa pagkain at ihahawak mo sa katulad dyan sa ginawa ni sample natin dyan si Diwata Pares Overload
Humawak si Diwata doon sa towel. Towel ba yan? Tignan ko ulit para sure. Tignan natin. Ayan. Pinunas niya sa short niya, tapos humawak siya sa pagkain. Ayun yung isang the best way example ng cross-contamination kasi same gloves ang ginamit niya. Actually, bigyan ko pa kayo ng idea. Sa pagkain, lalo sa food safety, may ginagamit na gloves. Different kinds of gloves, mga idol. Kung hindi ako nagkakamali, iba yung gloves na ginagamit sa luto, iba yung gloves na ginagamit sa mga raw meats or mga frozen. Ibang kulay yun, may color coding yun. Let's say, sample natin sa raw meat, color blue sa mga ilaw, and then sa transparent na mga pagluto na. So, yun, the best example. Ngayon, yung ginagawa ni Diwata is clear gloves yung hawak niya, diretso niya hinawak dun sa sa towel, tas pinunas, tas sumawak siya sa tapos sinalin niya sa lutong karne. Mali yun, Lods. Cross-contamination ang tawag doon. Kasi yung bacteria galing doon sa short na hinawak niya, tapos sumawak pa siyang towel, tapos sumawak sa lutong karne. May bacteria na yun, Lodi. Yun. So, siyempre, hindi nila ginagawa dyan sa Pilipinas, lalo sa mga street foods. Kasi nga, mahal ang cost cutting ng gloves. Magastos. So, yun lang. Sana naintindihan nyo. Alright.